Ang shortcut sa EDSA. Ito yung kwento na hanggang ngayon ay pinanghahawakan kong pruweba na may mga lugar sa syudad na hindi basta-basta dapat dinadaanan, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Ako nga pala si Tere, taga Mandaluyong. Mahilig akong bumuwi ng late noon kasi call center agent ako. Graveyard shift. Wala naman akong problema sa commute kahit madaling araw. Sanay na ako, pero nung gabi ng March 18, iba talaga. Galing ako work around 3:45 a.m. Pumara ako sa EDSA crossing, naglakad ako pa uwi sa usual na daan. Pero may roadwork, sarado yung kanto kung saan ako laging dumadaan. Sabi ng guard sa 7-Eleven, dun ka na lang sa eskinita sa may lumang apartment, mas mabilis pa yun. Sinabi pa niyang may ilaw naman at dumadaan din daw ibang tao. Dahil pagod na ako, sinubukan ko. Eskinita na siya, mga 2 metro lang ang lapad, madilim, pero may streetlight sa dulo, tahimik, walang tao, pero habang naglalakad ako, may napansin akong sobrang luma na mga bahay, as in, parang abandonado, pero walang bakas ng sira, malinis, maayos, pero walang katao-tao, walang aso, walang pusa, at walang may ingay na tao. Tapos bigla akong may naamoy, parang amoy kandila na bagong patay. Pagtingin ko sa gilid ng mata ko, may babaeng nakaputing daster sa pintuan ng isang bahay. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nakatingin sa akin ng diretsyo, pero ramdam kong aware siya na nandun ako. Pinilit kong huwag pansinin, diretso lang, pero habang lumalakad ako, napansin kong parang hindi ako lumalapit sa streetlight, parang same distance pa rin. Tumakbo na ako, bahala na, pikit mata, lakad takbo, na marating ko na yung dulo ng eskinita, pagtalikod ko. Walang babaeng nakatayo, pero naramdaman kong may humawak sa buhok ko. Hindi ko na alam paano ako nakalayo. Basta pagdating ko sa bahay, bagsak ako sa kama, umiyak. Kinabukasan, sinabi ng landlord namin na yung shortcut na yun daw ay dating daan papunta sa dating funeral parlor noong dekada 80. Nireklamo na rin daw yun dati kasi may mga nawawalang tao na pumasok dun. Simula noon, kahit pa traffic, kahit pa sobrang layo, hindi na ako dumadaan sa shortcut. Gusto mo bang makinig ng mga Tagalog horror stories? Bisitahin lamang ang aking YouTube channel. Hanapin ang playlist ng Pinoy Horror Movie at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa kwento.